pagnanakaw sa pondo ng flood control projects. Bagamat may mga naisoli ng pera bilang restitution, mas naging matinik ang ibang kurap na opisyal ng DPWH sa pagtatago ng kanilang ninakaw. Hindi na sa bangko o sa kanilang mga vault iniimbak ang milyong-milyong kinupit mula sa kaba ng bayan. Mas abansi na mag-isip ang mga kapalmuks ngayon. Ang kanilang taguan ay sobrang lihim na hindi nakikita at hindi nahahawakan. Siguradong magugulat ka sa malalaman mo na gamit ng mga opisyal ang cryptocurrency para itago ang pera ng taong bayan. Ang hindi nila alam, may mga paraan upang ito ay muling mahanap. Mayroong mga naniniwala at marami din namang naghihinala. Ang tanong, totoo ba? Lumabas ngayon sa investigasyon ng Cybercrime Investigation and Coordination Center o CICC ng bilyong-bilyong pisong pinaniniwalaang na-corrupt mula sa budget ng mga flood control projects ay hindi basta-basta itinago ng mga opisyal, kung hindi binuhos ito sa cryptocurrency, partikular na sa USDT, isang digital currency na nakapeg sa US dollar. Nakapeg dahil hindi katulad ng ibang cryptocurrency, katulad ng Bitcoin na taas-baba. Ang USDT na stablecoin ay nakabase sa halaga ng US dollar. Kung ano ang USD, ganun din ang presyo ng stablecoin. Ayon sa Deputy Executive Director ng CICC at pinuno ng Asset Recovery Team ng ICI, nakatimbre sila na may mga nagpasok ng aabot sa 100 milyong piso sa crypto. Kung gusto mong maunawaan ang kalakaran sa cryptocurrency at bakit ito ang gamit ng mga korap na tauhan ng DPWH para itago ang pera ng bayan, pakinggan ang pahayag. Dahil sa kaalamang ito, matutukoy kung paano mababawi ang pera na ninakaw ng mga walang hiya. Sa mundo ng online transactions, may isang malaking suliranin ng mga internet users. Kapag gusto mong magpadala sa pamilya, sa kaibigan o kahit kanino, hindi pwedeng ibigay ng diretsyo. Hindi tulad ng cash na inaabot mo lang sa tatanggap o sa tindahan. Sa internet, nagdadaan pa ito sa mga third party, madalas sa bangko o anumang financial institute. Kadalasan ay may hadlang na nagpapabagal sa proseso. Dahil sa mga balakid sa online transactions, marami ang napaisip kung may mas mabisang paraan ng pagpapadala ng pera o pag-shopping na parang nag-aabot ka lang ng cash sa tao, direkta at walang paetche-etche pa. Walang singilan ng fees, walang delay, at walang third party. May isang sumagot sa mga katanungang ito. Halos walang nakakakilala sa kanya. Tahimik na netizen at kahit kailan na hindi nagpakita ng muka. Ang misteryosong si Satoshi Nakamoto. Misteryoso dahil walang nakakakilala kung sino talaga ito. Mukhang Hapon sa pangalan, pero wala talagang nakakasiguro. Siya ang nagbukas muli ng dating ideya tungkol sa cryptography, sa decentralization at sa seguridad ng online transactions. Binanggit nito ang bayarang hindi kontrolado kahit ng anong institusyon. Walang pwedeng mag-freeze ng pera at walang pwedeng humarang para ma-delay. Ang bawat transaction ay ililista sa isang malaking online public ledger na nakikita ng lahat. Walang pwedeng mandaya o magbago nito. Hindi rin ito itatago sa isang opisina o sa isang bangko na pwedeng manakaw. Subalit nakalagay sa libo-libong computer sa iba't ibang bahagi ng mundo. Siguradong walang makakahak sa impormasyon. Kung may nagpadala ng pera, automatic na maire-record agad sa libo-libong listahan. Sabay-sabay ang update at walang makapandadaya. Dito, nabuhay ang tinatawag na Bitcoin Peer-to-Peer Electronic Cash System.
Taong 2008 naglabas si Satoshi Nakamoto ng kanyang pananaw hinggil sa mabisang digital currency. Nakapaskil ito sa mga usapan sa cryptography at nabasa ng marami. Bago pa ang marangkada sa internet ang digital currency na binanggit ni Nakamoto, meron ng mga nagbalak gumawa nito katulad ng B-Money at BitGold. Pero hindi gaano nagtagumpay hanggang sa sumikat ang Bitcoin. Kapag sinabing Bitcoin, ito ay isang uri ng digital currency. At kapag sinabing currency, ito yung gamit para makabili ng isang bagay. Katulad ng pera na minsan coin o minsan papel. Pero ang digital currency ay para sa internet lamang. Hindi ito kapareho sa credit card na gamit sa Lazada o Shopee. Ang digital currency ay hindi nahahawakan. Ang digital currency ay pwedeng pambili o pambayad, pero hindi ito pwedeng i-deposito sa bangko, tapos pwedeng withdraw. Kailangan muna itong i-convert sa pera para makuha ng tao. Nalalaman mo lang kung magkano ang iyong digital currency dahil nakalista ito sa internet o sa isang online ledger. Binansagan itong crypto, ibig sabihin ay palihim o hindi nakikita o hindi nahahawakan. Matapos lumabas ang kauna-unahang cryptocurrency na Bitcoin noong 2009, sa mga sumunod na taong 2011, nagsulputan ang iba pang digital currency, katulad ng Namecoin at Litecoin. Pero hanggang ngayon, Bitcoin ang pinakasikat. Sinundan ng Ethereum noong taong 2017, Tether, Solana at libo-libo pang ibang digital currency. Katulad sa Pilipinas, ang currency natin ay peso, sa Amerika ay dollar, sa Europa ay pound. Pare-parehong pera, pero magkakaiba ang halaga. Ganyan din sa cryptocurrency. Ang Bitcoin ay mas malaki ang halaga kumpara sa Ethereum, Tether at Solana. Base sa coin market ngayong buwan ng Disyembre 2025, ang halaga ng isang Bitcoin ay higit pa sa $92,000 o lampas na ng 5 milyong piso. Ibig sabihin kung meron kang Bitcoin na halagang 10,000 pesos noong ito ay nagsimula taong 2009, ngayong 2025, bilyonaryo ka na. May mga nagtangkang dayain ng Bitcoin at palabasin na mas marami silang hawak kahit na hindi. Dito pumapasok ang security na blockchain. Ito yung sagot ni Satoshi, pandepensa sa mga malulupit na hackers. Ang programang blockchain ay suportado ng mga tinatawag na Bitcoin miners na nag-aaproba sa lahat ng transaksyon. Bago ka makapagsagawa ng anumang kalakal gamit ang Bitcoin, kailangan munang ma-check kung meron ka ngang Bitcoin, kung magkano at sino ang kasali sa bilihan. Iyan ang ginagawa ng mga Bitcoin miners. Tsaka lang ito aaprubahan bago maging opisyal ang transaksyon at accessible sa lahat. Kahit sino na merong Bitcoin ay pwedeng i-upload ang buong transaksyon. Kaya kahit may magtangkang baguhin ng hacker ang kanyang bilang ng Bitcoin, marami ang may hawak ng tunay na listahan. Libo-libo ang may mga wallet. Kaya kung magkakaganoon, hindi ito magtutugma at mawawala ng bisa ang hack. Ang mga crypto miners ay may mga Bitcoin din at madalas ay mga IT technician. Bawat aproba nila sa mga transaksyon ay may pabuya na libreng Bitcoin. Kaya ngayong 2025, umabot na sa 1 milyon ang Bitcoin miners. Pero hindi lahat ay pwedeng maging crypto miner dahil ang pag-aproba sa ledger ay kailangan ng sangkaterbang computer power. Daan-daang libo ang nagagastos ng ibang miners para lang magkaroon sila ng kakayahang mag-aproba ng transaksyon. Hindi basta-basta para maging Bitcoin miner. Kailangan sumali ka sa samahan ng mga aprobadong miners. Hindi kaya ng normal na computer ang pag-aproba sa mga transaksyon. Kailangan ng napakalakas na PC na tinatawag na ASIC miners. Nag-uunahan ng mga crypto miners na mag-aproba sa mga transaksyon para makakuha sila ng pabuya.
Kaya yung iba daan-daan libo ang ginagasto sa kanilang computers para masiguro na sila ang pinakamabilis at may kakayahan. Bago maaprubahan ang isang transaksyon, magche-check ang mga Bitcoin miners kung may nandaya sa listahan o kung may nabago o may nahack. Masisilip agad kung hindi tugma ang mga numero at hindi ito maaprubahan. Bawat transaksyon ay nililista sa isang bloke ng mga impormasyon tapos pinagdidikit-dikit ng programa kaya tinawag na blockchain. Dugtong-dugtong ang mga transaksyon, oras-oras, mula umpisa hanggang sa huli, 24/7, 365 days a year. Kahit mahack ang isang impormasyon, hindi automatic na mababago yung ibang bloke sa listahan, kaya hindi magtutugma ang mga numero. At lahat din ng may wallet ng Bitcoin ay may hawak na listahan. Naka-record ang pagbili ng Bitcoin at sa iba pang transaksyon. Nasa ilalim ito ng tinatawag nilang hash. Iyan ay magkakasunod na nakalista sa ledger. Bawat piraso ay binansagang node. Mahack man ang isa, meron pang libu-libong may hawak ng ledger. Pinaniniwalaang merong 15,000 na nodes ang blockchain ng Bitcoin, kaya nalalaman kung meron ng hack. Sinadya ang ganitong proseso para walang makapandaya sa sistema. At ito ang inaasahan ng mga kriminal na sasagip sa kanila. Kapag meron kang Bitcoin, bibigyan ka ng crypto wallet. Nandyan ang napakahabang password para makita mo kung magkano meron ka at kung gusto mong gumawa ng transaksyon. Ang problema dito ay, kapag nakalimutan mo ang iyong password, hindi na ito may babalik, may re-reset o hindi na mare-retrieve. Kung matatandaan noong taong 2013, binalita sa Yahoo Finance ang isang James Howell na may-ari ng ilang libong Bitcoin, kung saan hindi sinasadyang naitapon ang kanyang hard drive na may listahan ng kanyang password. Ayon sa ulat, meron siyang 8,000 Bitcoin noong taong iyon. Ngayong 2025, ang Bitcoin ni James ay nagkakahalaga ng halos $1 bilyong. Pero dahil nawala ang kanyang password, hindi na ito mabuksan muli. Kakaiba ang kalakaran sa cryptocurrency, dahilan kung bakit namataan ito ng mga kriminal. Pero may paraan upang mabawi ang perang kanilang itinago sa likod ng currency, ang kanilang crypto wallet. Katulad ng nawalang hard drive ni James, ito ang literal na susi upang mailabas ang cryptocurrency at mai-convert muli sa dollars at sa pesos at maibalik sa Pilipinas. Pero bago iyan maging kahinahinala, may ginagamit ang Amerika para malaman kung may anomalya sa Bitcoin, katulad ng chain analysis, isang digital tool na maaaring makita kung may scam na nangyayari sa kalakaran ng Bitcoin. Sa Europa ang gamit nila ay elliptic. Gamit ito para malaman kung ang isang Bitcoin wallet ay gamit ng terorista, ng drug traffickers at money launderers. Kaya marami ang umaasa na kahit fully secured ang Bitcoin, kaya pa ring maibalik ang perang ninakaw ng mga korap na opisyal. Anong aral ang mapupulot dito? Bagamat tila abanse na ang modus ng mga magnanakaw sa DPWH at gumagamit na ng crypto upang itago ang pera ng taong bayan, hindi nila alam, mahigpit din ng Bitcoin sa mga kahinahinalang aktibidad at ang kanilang crypto wallet ay ang susi para maibalik ang ninakaw. Ang akala ay habang buhay nilang maitatago ang kanilang kinupit at habang buhay din silang mapapawalang sala. Hindi nila alam na sa pag-usod ng teknolohiya sa digital currency, ganun din ang pagsulong sa teknolohiya upang mahuli ang mga kriminal na gumagamit ng crypto. Hindi batang sabi, if there's a will, there's a way. Buksan mo ang iyong isip at hayaang lumalim pa ng lubusan ng iyong pangunawa sa mga kasaysayang kapupulutan ng maraming aral. Tandaan, katotohanan ng susi sa tunay na kalayaan.